Yung death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. Anti-poor? Saan ka makakakita ng plunderer na mahirap? Inutil. Wala pong plunderer na mahirap. Pag plunderer ka, ibig sabihin bilyong-bilyong pera, nilustay mo, hindi ka mahirap. Actually, ang magbebenepisyo nga dyan, yung mahihirap eh. Bakit? Yung mga kayod marino ng mga Pilipino nagbabayad ng mga buwis nila. Ha? Yung pera nila, mapoprotektahan. Papaano? Kasi nga, kapag ka ako, taga-gobyerno, winaldas ko pera mo, ikamamatay ko. O ngayon, dahil doon, matatakot na akong magwaldas. Mapupunta na yung mga proyekto sa tao. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Bangag. Marcos Bangag. Ayan, magandang araw mga bossing, mga banateros worldwide. Andirito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Sa balat ng YouTube, Boss D. Another day, another uratan session, another kwentuhan session lang. Again, with yours truly, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga animal, mga buwisit at pabigat, mga walang silbi, mga switik, mga salot, mga hindot at palumunin ng mga Pilipino, mga sintu-sinto, baliw, abnoy at sabog sa kanilang sa kapangyarihan araw-araw, mga batak, bangag, adik, pusher, kawatan, mga kurakot, magnanakaw at mga miyembro ng sindikatong kurakot dyan sa mga opisina ng gobyerno. Ayun na nga. So eto na naman. Happy weekend everyone. Kamusta naman ang inyong maulan na weekend? Nako, ang sarap ngayon humigop-higop ng sabaw. Oo, kaya kanina ako ginawa ko. Oo, nagano ako, bumili ako ng, meron akong masarap na gotohan eh, na kinakainan dyan sa may Quezon City. Oo, yung Kabayan. Sarap dun. Yung mga taga QC, alam siguro yan. Diyan sa may Scout. Oh, kahit medyo matraffic kanina, binyahe ko talaga. Oh, kasi maulan eh, masarap mag-goto. Hindi yung goto Batangas ha. Yung goto na, yung lugaw ba, na may karne, pwede ka mamili mata, puso, balon-balon, tuwalya, isaw, oh, basta baka. Ako, paborito ko dyan. Yung mata, puso at saka isaw. Oh, pinagsasama-sama ko yun. All in. Oh, tapos ikaw magko-customize eh. Oh, lagyan mo ng maraming mata, maraming puso, maraming isaw. Kasi tuwalya, hindi ako masyado eh. Hindi ako masyado sa tuwalya kasi medyo hindi naman siya malasa sa goto talaga. Pero okay lang din, marami may gusto ng tuwalya. Pero okay ako sa isaw, sa mata, at saka sa puso. Pinagsasama-sama mo yun. All in tawag nila doon. Medyo may kamahalan lang. Parang mga nasa 200 pesos. Pero solid naman, pasasiyahin ka talaga. Umorder ako ng 3 klase ng goto. 3 Tapos pumunta ako sa barbecuean sa amin dyan sa Cubao. Bumili ako ng 20 barbecue, 10 isaw ng manok, 5 atay ng baboy, liempo. Ang dami kong binili. Nung binayaran ko, mag-1,000. Oh, tapos inuwi ko ang ginawa ko, nagdra-drive ako na ganyan. Amoy barbecue eh. Wala kasi kong compartment eh.
So nakabukas yung bintana ko habang ako'y nagdadrive. Medyo matraffic, tas umambon-ambon. Kinakain ko na yung barbecue. Pag uwi ko sa bahay, siguro nakailang barbecue ako. Pag uwi ko sa bahay, busog na ako. Pero sarap. Lahat ng mga kababayan natin na nasa Middle East, nasa Amerika, nasa Europe, Canada, at saka sa buong Asia, magandang araw sa inyo. Katulad ng lagi nating paalala, yung mga nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo sa pinakamadaldal na vlogger sa balat ng YouTube. Lagi ako madaming kwento. Minsan nga yung mga kakilala ko ng mga vlogger, sinasabi sa akin, Boss D, ano ba yung yung vlog mo? Live ba yun? Hindi, sabi ko recorded yun. Oo. Talagang, bakit para kang may kausap, hindi ka humihinto magsalita, dire-diretso? Hindi ko alam. Kasi ako, every time meron akong experience, gusto ko lang kinukwento. Para lang may mapag-usapan tayo, di ba? Saya-saya kaya nung ganyan. Update lang sa mga ginagawa natin sa buhay-buhay natin, di ba? Hindi lang puro toxic. Puro na lang tayo galit, puro na lang tayo politika. Minsan, kwento-kwentuhan din. Dati kasi nagla-livestream pa tayo eh. Dati, maraming mga comment na nababasa dyan. So, minsan, nakikarried away ka, basa ka ng basa, para ka nakikipagkwentuhan. Pero minsan, nabibilib din ako sa sarili ko. Sabi ko, daldal ko nga. Ang hiya na yan. Pero, syempre, ayoko naman kayo maboring. Dahil di naman interesante ang buhay natin. So, ang buhay ko, wala namang kakwenta-kwenta. Kaya, sige na, magbalita na tayo. Pero bago ang lahat, bago ang lahat, mag-like, mag-share, mag-subscribe, mga bossing. Importante po yan para marating ng ating vlog yung mga hindi nararating ng ating vlog. Kung halimbawa, i-share nyo to sa inyong mga social media, sa mga YouTube accounts ninyo, i-share ninyo itong video na ito. Malay mo, merong 1, 2, 3, 5 makabasa na anti-Duterte. Tapos sa buwisit nila sa pagmumukha natin, naputukan sila ng ugat, nakomato sa mga hayop na yan. Yung iba dyan, nagka-LBM pa, baka inatake sa puso yung iba. Di ang saya-saya. Mabawas-bawasan man lang ng tanga dito sa Pilipinas. Ano nga pala ang mga pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ito. Itong isang video na ipi-play natin, mga bossing, ay isang patunay na, nagkakagulo na talaga dito sa gobyerno na to. Kasi si E.S. Bersamin ay binatikos na ang kamera dahil umanoy sa gulo ng budget. Ayan. Kasi, di ba, nung nakaraan, kasi season na po ngayon ng paggawa ng budget. So, syempre, may iskandalo pa yung budget ng 2025 na hindi pa sinasagot ng Kongreso. Hindi ba? Tapos, nakabinbin pa yan dyan sa Korte Suprema. So, gagawa na naman tayo ng budget nang hindi pa natin nare-resolve at hindi pa natin napapanagot yung mga unang mga kawatan, mga unang mga hayop sa Pilipinas na gumawa ng budget ng 2025. Kasi nakita nyo naman kung gaano kabulok yung 2025. Di ba, sinasabi namin sa inyo, ang totoong issue dito, yung budget na ipinasa nila, corrupt. At ang sinasabi nga mismo ng mga congressman na ito ang pinaka-corrupt na budget. Anong ginawa nila? Pinupush nila yung mga issues tungkol sa mga Duterte, pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, pagpapauwi kay Teves. Pinalulutang nila lahat yan at binabalik-balikan at pinupush kasapakat ang mga mainstream media para mawala malihis ang ating isip patungkol diyan sa GAA 2025 na pinaka-corrupt na budget. 'Di ba? Lumabas yung mga patunay galing mismo kay Ungab na maraming mga blanco. Tapos napunta sa Senado, ganun din. Noong papunta sa presidente, biglang nagkalaman yung mga blanco. So ngayon, eto naman, dahil yung presidente natin, sintu-sintu din, hindi na rin chinecheck, pinirmahan naman. Ngayon, noong sinisita sila, bakit nyo pinirmahan? Unconstitutional
Hindi pala unconstitutional. Marami masyadong kapalpakan yung budget na yan. Oo, magkatulong ang Senado at saka ang Kongreso, yung small committee, yung Committee on Appropriations at saka etong si Grace po na sa Finance Committee o ng Senado, nagkasundo-sundo ang mga kupal para punan, ipasok yung mga insertions na yan. So ngayon, nung nalaman natin yon, magde-deliberate na naman ang budget. Nagawa na ngayon yung NEP, National Expenditure Program. Pumunta na ngayon sa Kongreso yung NEP. Pagdating sa Kongreso nung NEP, nakita ng Kongreso na teka, madami pa rin problema to. Teka, problematic pa rin yung budget ng DPWH. Teka, ang dami pa ring insertions. So ngayon, etong Kamara ay ibinalik sa DBM yung yung NEP at pinapaayos. So parang ang lumalabas etong DBM parang lumalabas meron din silang magic na ginagawa. Na pagdating sa Congress, yung Congress medyo siguro dahil bistado sila. At kung sakaling palusutin nila, mabibisto na naman sila kasi talagang nakaabangan tao Naging yung tao, naging interesado sa kung saan dinadala yung pera ng taong bayan dahil nga for the past 3 years ang hilig ng administrasyon, lalong-lalo na ng mga congressman, na ituro sa ibang tao yung corruption, pero ngayon bumabalik lahat sa mga pagmumukha nila. Dahil dun sa 2025 budget na corrupt, anong nangyari? Bumagyo ng bumagyo, bumaha ng bumaha, at ang mga tao nagising sa katotohanan na talaga nga na yung 2025 ang pinaka-corrupt na budget. So nagkakaroon ngayon ng friction between Malacanang and etong mga congressman dahil nga dito sa gulo sa budget mukhang nagkakaturoan. Sino ba talaga ang magnanakaw sa atin? Kayo ba o kayo? Ayun nga, si Bersamin meron siyang binitawang salitang makabuluhan. At sinasabihan, inaabisuhan ang Congress na ayusin nyo muna yung bahay nyo. Diba? Ibig sabihin, Malacanang na mismo ang nagsasabi na magulo ang House of Representatives. Bakit? Ayusin nyo or clean your house first. Ano ibig sabihin nun? Madumi bahay nyo, ayusin nyo. Binibigyan ngayon ng Malacanang ng confirmation yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na ang Congress ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Di ba? Dinay pa sila ng dinay nun. Dinay pa sila ng dinay. Ngayon, nagkakaturoan na. Kasi nga, unti-unti nang nabibisto Si Bongbong Marcos naghuhugas na ng kamay Siyempre, pag naghugas ng kamay si Bongbong Marcos, sino pang sisisihin? Di yung Congress na gumagawa ng budget. Hindi naman maglalakas loob na gumawa ng kabulastugan ng Kongreso kung hindi rin pinipirmahan nung nasa itaas Di ba? Kung mayroon kang due diligence, kung talagang matinukan tao, bakit mo pipirmahan kung alam mong depektibo? Kasi yung 2025 budget, depektibo yun. Gawa ng ang daming blanco, pinirmahan nila ang daming blanco. So, depektibo. Nung pagdating sa kanya, although kompleto na yun, pagdating sa kanya, liable pa rin siya. Bakit? Hindi niya thoroughly chinek. Ngayon, nagsisisihan sila. So inamin ng Malacanang ngayon na talagang ang Kongreso mga bulok, marurumi. Marurumi ang pagkatao because hindi mo naman sasabihin na linisin nyo muna yung bahay nyo kung malinis na yan. Hindi ba? So ano kaya ang may sasagot ng liderato ni Romualdez na ultimong opisina ng pinsan niya
inilalaglag na yung Kongreso na mukhang nakikita natin na ang gandang development nito. Oo, dahil noon sila yung magkakakutsaba. Ngayon, kanya-kanya na silang talon sa safety. May barko. Yung barko nila, palubog na talaga. Bulok-bulok na, palubog na talaga. Kaya ngayon, naglulundagan na sila at nag-aagawan na sila sa life vest. Una nang kumuha ng life vest si BBM. Sabi niya, bahala kayo dyan. Oh, hindi naman ako nagplano niyan. Kayo naman, taga-pirma lang ako. Alam niyo naman, mahina ang kokote ko eh. O, hindi ba? Kaya ngayon sinasabi ni Inday Sara yung mga pag-ikot-ikot na sinasabi niya, yung bubuuin niyang komite, commission, yung mga ginagawa niyang kunyari kaek-ekan niya, mayroon pa siyang bago interview, paiyak-iyak pa. Yung mga ganyang style, wala na yan. Oo, hindi na yan uubra. Una sa lahat, chain of command. Ikaw ang boss ng lahat ng mga departamento sa Pilipinas. So man up and aminin mo na dahil sa kahinaan mo, dahil sa kagunggungan mo, umabuso lahat ng tao sa paligid mo at dahil malambot ka at mukhang wala kang planong ipakulong sila, o mamaya papakita ko sa inyo kung talaga bang may papupuntahan yung mga investigasyon nila at kung talaga bang may plano sila nalinisin ang bayan sa korupsyon. O kasi dapat yung NEP natin, dapat pagpasa niyan sa Kongreso, dapat maayos na yan. Pero hindi, may nakita. Ultimo si Vince Dizon na nagsabi na nung nakita ko yung budget ng DPWH, nagulat pa rin ako eh. Kasi ang dami pa rin kagaguhan eh. No, so ibig sabihin talaga nanunubok talaga etong mga kawatan sa gobyerno. Oh, nagkaroon tayo ng iskandalo sa budget. Tapos yung budget na ipinapasa ngayon, may ano pa rin, depektibo pa rin. Oh, so ibig sabihin ang problema talaga, yung mga nandiyan na sa paligid na yan. Yung mga nasa departamento na yan na talaga problema ng bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, di ba? Yung kwento ko nung nakaraan na yung ahas, hindi mo mapapatay talaga yung ahas hanggat di mo tinatagpas yung ulo. Sino ba yung ulo? Ang ulo niyan, yung hinahalal natin na mga kawatan. O, pakinggan natin itong sasabihin nito ni Lucas Bersamin na dating panay ang tanggol, ngayon naglalaglagan na sila. Ring kinontra ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ng ilang miyembro ng Kongreso na nililihis lang umano ng executive branch ang issue sa corruption at mga failures nito. Ayon kay Bersamin, hindi ito tolerate ng miyembro ng gabinete ang anumang paninira sa integridad at reputasyon ng The congressman ang nagsasabi na nililihis lang ng Malacanang yung issue para hindi sila mabisto na corrupt sila. These are coming from Congress. Anong sinabi nila? Ang sinabi naman nung kabila, linisin nyo muna yung bahay nyo. Ibig sabihin, if you're saying na corrupt kami, ayusin nyo muna yung corruption sa inyo. So ibig sabihin, kino-confirm ng Malacanang na corrupt ang Congress. Sila eh. Sila pa din naman yung the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch. And any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. So ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng conflict between NEP. Yung NEP kasi, mga bossing, yan yung mga budget na nire-request ng bawat opisina under the Office of the President. Si Bongbong, yung Department of Education, Department of ganito, lahat ng mga departamento. Yan yun. So sila ang nagmamanage ng mga budget nila. And according to Congress, yung NEP na ang mga gumawa ay yung mga sekretary, palpak at kurakot pa din. So parang ang pinalalabas ng Congress, hinaharang nila yung budget dahil yung corruption, dahil nga corrupt yung budget na gustong ipasa. O ngayon, ang sinasabi ng DBM na wala sa amin yung
Wala sa amin yung corruption. O nasa sabi naman nitong mga kongresista. Itong mga nasa Malacanang na to, mga nililis yung issue mga corrupt naman. Sabi ngayon ng Malacanang, hoy, hindi kami corrupt. Ayusin niyo, baka kayo. So sila na nag-away-away, di ba? So ini-expect nyo pa ba na kapag ganito ang takbo ng pagkakataon? Ini-expect pa ba natin na by next year solid pa din sila kung ngayon pa lang kinakabahan na sila. Ngayon pa lang mukhang hindi na sila makakaahon sa dilubyo kasi anong buwan pa lang ngayon? September, mag-uulan pa. Oo, kada umuulan nagdadasal ang mga hayop na yan na hindi bumaha dahil habang bumabaha talagang sinisisi sila, binobomba sila ng mga taong bayan. So dito makikita natin ang gulo ng Malacanang at ng Kongreso. Ang tanong, Malacanang versus Congress na ba? O di ba magpinsan yung leader parehas ng opisina na yan tapos silang dalawa hindi magkasundo? Di nga kayo magkasundo tapos gusto nyo pang ayusin ang bayang Pilipinas. We are talking about 2026 ha. Dalawang budget deliberation na lang yan. 2027, 2028, mag-e-eleksyon na naman. By next year, mga bossing, sigurado, lahat ng mga ayaw makasuhan, lahat ng mga ayaw madamay sa mga makakasuhan, sigurado ako, kanya-kanya ng laglagan niyan next year. Ang pinaka maganda pa niyan, dahil kung ngayon, lumabas lang yung survey, si Inday Sara pa din ang nangunguna. Kung gaganapin bukas ang eleksyon, si Inday Sara pa din ang pipiliin ng taong bayan. Mantakin mo, gusto na nilang ibaba Gusto na nilang ibaba yung edad ng magiging presidente at saka ng mga magiging senador at vice president. Gusto na nilang ibaba kasi nga alam nila yung current na barahan nila. Kasi impeachment, wala na yan. Ang pinakabarahan na nga lang nila si Boying Rimulya na maging ombudsman si Boying tapos makasuhan niya ng plunder etong si Inday Sara nabisto ni Amy Marcos yun. Yun na lang ang barahan na hawak nila. Kung hindi pa yun mag-push through. Kasi mukhang si Boying malabo pa sa ihi ng pusit. Although, alam naman natin na itong mga demonyo na ito hahanap ng paraan pa talaga para makapanalasa ang mga yan. So yung barahan nila kay Boying medyo malabo. Oo, yung barahan naman nila sa mga kandidato mukhang walang mananalo kay Inday. Kaya ngayon binibuild nila na yung Vico ng Pasig pumasok doon sa edad, kaya gusto nilang ibaba yung edad para makakuha sila ng batang kandidato na pwede nilang itapat kay Inday Sara. Hindi ko gusto si Vico Pero alam natin si Vico Soto is dilawan taiyan. Na hardcore na dilawan yan. Na maganda naman ang ginawa niya sa Pasig. Pero ang Pasig hindi Pilipinas. So congratulations sa kanya. Maganda ginawa niya sa Pasig. Pero you compare Pasig to what the Duterte has done to Davao City, nako. Mayaman na ang Pasig nung pinamunuan ni Vico yan. Although marami pa ring mga reforma na kailangan diyan sa lugar na yan, and malaking populasyon ng Pasig ang mahirap actually maswerte lang sila dahil meron silang Central Business District na Ortigas. Pero kung wala yan, naku po, mahirap yan, parang pateros lang din ang Pasig. Nagkataon lang din na sa Pasig marami ng mga pabrika, madami na ding mga warehouses. Kaya namamayagpag din ng Pasig pagdating sa IRA. Pagdating sa koleksyon ng buwis or kita ng syudad, maswerte sila. Pero mayaman na ang Pasig noon pa, may budget na yan noon pa. Pero ang Davao, nagsimula ang Davao, putya, ano yan? Puro terorista, komunista tao dyan.
Tingnan nyo kung paano naayos ng mga ano. Oh, kaya tsaka isa yung gusto nilang gawin na pababain nila yung edad, yari sila. Bakit? Kasi this time hindi lang si Inday Sara yung eligible for presidency sa 2028. Pati si Basti pasok. O patay kayo. Hindi ba? Patay sila. Oh, paano kung mauna si Basti? Oh, tapos pagkatapos niya si Inday, patay kayo. 12 taon na magtatago kayo sa sa mga saya ng nanay ninyo. Dahil sigurado hindi kayo makakapangulimbat, pero alam mo, kailangan natin at least 20 years na dire-diretso na ang mamumuno sa atin matino at saka malakas ang loob. O diretso. Executive branch at anumang hakbang para maapektuhan ng pamumulitika ang budget process. Nananatilian niya ang ginagawa nilang investigasyon sa anumang uri ng korupsyon at nananawagan sa Kamara na maging accountable at linisin muna ang kanilang hanay. Ay nako, sakit naman nun. Nananawagan sila sa Kamara na linisin muna ang kanilang hanay at ang Malacanang daw ay nagsasagawa ng kanilang mga investigasyon. Ang tanong, kung ano bang mangyayari dyan sa investigasyon nila? Kayo ba naniniwala na may mangyayari sa investigasyon nila? Ako hindi. Bakit? Tingnan nyo tong susunod na balita. Si Bonoan na pinuno ng DPWH from 2022 to 2025 hindi pa iimbestigahan. Di ba? Nagulat ka rin ano? Hindi pa bakit? Akala ko ba mayroon ka, you're all for accountability. Akala ko ba seryoso kayo sa mga pagsuplong or pagpatay sa korupsyon? Bakit yung pinuno ng pinaka-korap na departamento ni Bongbong ay hindi iimbestigahan? Again, tingnan ninyo, self-serving talaga ang mga putang ina nito eh. Si Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, presidente, at siya daw ang chief executive. So lahat ng gagawin ng kanyang mga pulis, kasundaluhan ay ayon sa kanyang utos at kagustuhan. At maraming mga pulis ang umabuso sa kanilang kapangyarihan. Marami ring mga pulis ang inayos yung kanilang trabaho. Kaya naging peaceful generally noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero may mangilan-ngilan na medyo parang masasabi mo na may mga naging biktima rin at collateral damage yung mga gustong mangyari. Yung peace and order rules or peace and order ni Pangulong Duterte. Marami din mga pulis na nakulong at na-relieve sa kanilang posisyon dahil dito sa mga illegal na aktibidades din ng mga pulis. Anong ginagawa nila kay Pangulong Duterte? Lahat ng mga nangamatay. Pagdating sa war on drugs di umano, isinisisi nila kay Pangulong Duterte. Bagamat wala naman silang pruweba na galing mismo sa bibig ni Pangulong Duterte, patayin tong tao na to, wala. Pero dahil lang doon sa kanyang matibay na pronouncement na patayin nyo pagka lumaban. Hindi ba? So dahil doon, isinisisi nila lahat ng mga nangyaring kamatayan sa pagpapatupad ng batas sa Pangulong Duterte. At ngayon siya ay nakakulong sa dahig. Kasi siya ang presidente. Utos niya yan eh. Ganito, ganyan. Samantalang etong hayop na to, mga district engineer niya, mga regional engineers niya,
Mga kontraktor na sila ang nagbigay ng lisensya. Yun ang mga nagwaldas ng pera ng taong bayan natin, nagnakaw ng pera ng taong bayan. Tapos, biglang hindi siya paiimbestigahan dahil lang nag-resign na siya sa posisyon. Walang hiya naman talaga, oh. Hindi nga sinibak nag-resign. So, ibig sabihin, pati yung resignation nito, planado. O, pakinggan ninyo itong balitang ito. Posibleng hindi na isama sa investigasyon sa maanumalya umanong flood control projects si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Investigasyon ng maanumalyang ghost project. Bakit hindi mo isasama yung pinuno nung departamento nung namayagpag yung mga ghost project? Hindi ko talaga maintindihan. Magaling pa naman si Vince Dizon. Pero bakit hindi mo isasama sa investigasyon to? Siya ang pinuno. Kasi ganun din ang mangyayari sa'yo, sir. Kapag kawatan ka at nagpatuloy ang pagnanakaw dyan sa DPWH, ikaw ang unang-una naming kakatayin Bakit hindi mo pa iimbestigahan yung ulo nitong corruption na to? Masasabihin nyo na naman, paano magiging ulo yan? Di pa naman natin napapatunayan. Ginagawa nyo rin yun sa mga kontraktor. May mga kontraktor na pinatawag kayo dyan sa Congress na wala pa naman silang mapatunayan na may mga ghost project, pero pinipersecute na. Eto pa kaya, hindi pwedeng hindi nito alam na nangyayari yan sa DPWH. Hindi pwedeng hindi niya alam. Oo. Sa kanya nagre-report lahat yan Siya ang nag-check lahat yan. Siya ang nag-a-approve ng lahat Hindi naman gagalaw yung mga nasa ibaba niya nang hindi niya alam. Ganyan ang logic na ginagamit nyo kay Pangulong Duterte. Bakit hindi natin iimbestigahan to? So ano to? Makakatakas na lang to. Wala na lang to. Bigla na lang to alis. Pupunta ng Amerika. Kung kasama to sa corruption, ang dami nakuha nito. Bilyon-bilyon yung nakuha nito. Hindi niya mauubos yun. Ngayon, ilang taon na to Hindi niya mauubos yun sa buong buhay niya ngayon. Sa dami ng pera na yan na winaldas, kung meron siyang kinita dyan, hindi niya yan mauubos. So bakit hindi natin iimbestigahan to? Unfair naman yan, mga sir. Ayon sa pumalit kay Bonoan na si Vince Dizon, mga kasalukuyang empleyado ng ahensya ang kanyang paiimbestigahan. Dagdag ni Dizon, wala siya sa posisyon para irekomenda sa bububuing independent commission na paimbestigahan si Bonoan. Bakit wala? Kung talagang gusto mo na malaman yung corruption dyan, kung talagang gusto mo na malinis yan, kailangan mong ipakita na matapang ka. So ano yan? Tropa-tropa kayo? Magkakaibigan kayo kaya hindi ninyo isasama yan sa investigasyon? Paano mo masosolve yung corruption dyan kung yung ulo ng corruption hindi mo iimbestigahan? So, paano to? Papanagutin lang natin yung mga mabababa. Yung mga hindi bata ni Bongbong, yun lang yung mga papapanagutin natin. Kaya dito mo malalaman, mga bossing, isa itong patunay na talagang moro-moro lang tong mga hearing na to. Itong mga ginagawa nila na kuno na nagbubuo sila ng independent commission para imbestigahan to. Wala to. Walang iimbestiga mga putangina niyan. Ito pa lang, ngayon pa lang itong mainit na si Bonoan, kung gisahin nga nila yan sa Kongreso at saka sa Senado halata mong may kinalaman Tapos meron pa nga siyang sinabi, isolated incidents lang daw, isolated case lang daw yung mga ghost projects. Wala daw ghost project. Isipin mo yan, hindi mo pa iimbestigahan yung ganyan tao. Anong klase yan? So wala yan, basura yan. Tingnan mo, yan yung sinasabi ni Inday Ito yung isampal nyo sa mukha ni Claire Castro. Ito yung sinasabi ni Inday na kung talagang meron kayong gustong mapatunayan dito, mapanagot, isang araw tapos yan. Pero kung marami kayong pagtatakpan dahil involved kayo dyan, ang gagawin ninyo, puro kayo drama. Gagawa kayo ng commission, mag-iimbestiga kayo, pero tingnan mo, meron na naimbestiga, nag-start na. Wala na, magbabago na naman yung budget, may bago na namang mga proyekto, sasablay na naman yan, matatabunan lang yan. Wala na to.
Oh, puro kabalbalan na to. Tanga-tanga na lang talaga tayo kapag pumayag tayo dito, mga bossing. Oo, sabi nga nila, masama daw yung korupsyon. Kapag ka hindi ako kasama dyan. Pero kapag kayong korupsyon kasama ako, legal yan. Oh. Bago pa man mag-resign, iginit na ni Bonoan na wala siyang kinalaman sa mga ghost o substandard na proyekto sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ang top to bottom po natin ay para sa mga empleyado ng DPWH. Si Secretary Bonoan po ay hindi na empleyado ng DPWH. Dahil Wala na to. Wala na, nawala bilib ko kay Vince Dizon. Putang ina, aso na rin to. Wala na rin to, aso na to. Oh, kasi akala ko aayusin niya eh. Akala ko nandiyan siya para ayusin eh. Puta, paano mo aayusin kung wala kang irereklamo na nasa mataas na posisyon? Wala ito si Vince Dizon, wala rin ito. Kaya naman pala, yung mga ibang mga dating mga nakakakilala sa kanya, nagsasalita na rin ngayon, mukhang na-convert na. Hindi na Duterte, hindi na tatak Duterte ito si Dizon. Kabobohan eh. Habulin nyo, putang ina ninyo. Pera ng taong bayan yan eh. Tapos porket nag-resign na siya, hindi na siya liable. Tapos ang sinasabi niya, iniimbestigahan naman na siya eh. Gago. Gumawa ka rin ng investigasyon mo para malaman mo kung may kasalanan ba siya o hindi, ikaw magrekomenda. Ikaw nga ang bibisto sa lahat ng scam nila eh. O baka i-upgrade mo lang yung pagnanakaw nyo dyan. Wala ito si Vince Dizon. Huli. Huli na to. Katarantaduhan yung sasabihin mo na hindi mo kakasuhan yung hinahanap mo nga yung foreman eh. Asan yung foreman nito? Asan yung foreman? Hinahanap mo nga yung foreman eh. Tapos yung dating pinuno ng mga magnanakaw, ililigtas mo, hindi mo iimbestigahan, wala kang gustong marisolba. Style nyo bulok. O, katarantaduhan yan. siya po ay nag-resign na. Yan po ay subject na ng investigasyon na I would think gagawin po ng independent commission na itatayo ng ating Pangulo. Paano? Kung hindi siya imbestigahan ng Pangulo, hindi mo rin siya imbestigahan. Wala na, nakatakas sa Sibunuan. Putang ina niyan. Yung may mga magnanakaw sa Pilipinas, malayang nakakaikot, samantalang yung mga matitinong tao, mga nakakulong. Inantong mga to, mga walang puso talagang mga hayop. Mga kapatid, Walang Diyo. Oh, kayo nang balang humusga. Kung may magagawa pa ba yung na yan? Kung may magagawa pa ba? Oo, kaya yan. O, dito mo palang makikita eh. O, dito pa lang sa susunod na video natin eh. O, dyan pa lang. Yan pa lang, makikita mo na eh. Na puros mga magnanakaw eh. Nagpanukala si Senator Bato de la Rosa na kasong plunder. Plunder. Ibig sabihin, yung pera ng taong bayan, o nilustay mo, yung pera ng taong bayan, kinatkong mo, kinurakot mo, plunder. Sino ang mga plunderer? Ang plunderer, yung mga taga-gobyerno. Yan po yung mga plunderer, ha? Plunder. O tingnan mo, sasabihin nitong ogag na to. O kung anong pagkakaintindi niya dyan sa batas ni Bato. Yung death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. Anti-poor? Saan ka makakakita ng plunderer na mahirap? Inutil. Wala pong plunderer na mahirap. Pag plunderer ka, ibig sabihin bilyong-bilyong pera, nilustay mo, hindi ka mahirap. Actually, ang magbebenepisyo nga dyan, yung mahihirap eh. Bakit? Yung mga kayod marino ng mga Pilipino nagbabayad ng mga buwis nila. Ha? Yung pera nila, mapoprotektahan. Papaano? Kasi nga, kapag ka ako, taga-gobyerno, winaldas ko pera mo, ikamamatay ko. O ngayon, dahil doon, matatakot na akong magwaldas. Mapupunta na yung mga proyekto sa tao. Makikinabang dyan yung Ingot eh. Nakalagay na nga dyan, plunder eh. Plunder. Ibig sabihin kayong mga taga-gobyerno ang tatamaan dyan. Ba't ayaw mo? Kung talagang gusto nyo sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas, dapat okay ka dyan, ma'am. O, paano ayaw mo nito? Bakit ganun, madam? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ba nito? Plunderer ka, kaya ayaw mo? Kasi sabi nga nila, yung addict, hindi yan magpapadrug test.
yung magnanakaw, hindi yan papayag sa death penalty sa mga magnanakaw. Okay, kung plunderer ka, tapos may death penalty para sa mga plunderer, aba, hindi ka rin papayag, syempre, lalo na kung trabaho mo yan. Ngayon, Risa Ontiveros, bakit pinapanukala ni Bato yan? Kasi si Bato hindi ganyan. At bakit yan, inaano nila Robin, sinusuportahan nila Robin at nung ibang mga tao? Kasi nga, okay yun. Yan ang yan talaga ang pro-poor na panukala. Bakit? Kasi nga ang apektado dyan, hindi mahihirap. Wala pong mahirap na magnanakaw sa gobyerno. Lahat ng nasa gobyerno mayayaman. Ano pa paanong pro-poor? Ano ba naman to si Risa Ontiveros? Hindi ka na naman nag-chat GPT siguro. Kaya ganyan, ang sagot mo puros kabalbalan na naman. At kahit sa most basic level, yun na nga, hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya. La, baliw. Di ba, ha? Lakas ng tama nito. Ang katatakutan daw ng kriminal, yung siguradong makukulong siya. Tanga, may mga batas na in place eh. Nakapagluwabag ka sa mga batas na yun, makukulong ka. Ang gusto nga natin mangyari dito, ultimate punishment, mamatay-patayin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi ka ba matatakot? Mas matatakot ka kasi makukulong ka na nga, papatayin ka pa. Dadagdagan lang natin yung kinatatakutan nila. Ayaw mo? Anong ibig sabihin nun? Bakit ayaw mo, madam? Ano ba talaga? Pro-human rights ka ba? O pro-plunderer ka lang talaga? Kasi if you're talking about human rights, isa ka sa may mga paglabag sa karapatang pantao eh. Mantakin mo, sinampahan mo ng demanda yung mga tao na nag-share lang naman ng video patungkol doon sa testigo mo na bumaliktad sa'yo. Ikaw rin naman ang gumawa nun eh. Yung testigo na yun, hindi naman namin kilala. Ikaw naman nagpakilala sa amin nung bumaliktad sa'yo. Sinisisi mo yung mga bumabatikos sa'yo. Tapos gusto mo ipa-decriminalize ang libel pero sinasampahan mo ng libel yung mga tao ngayon. Nakatanggap na ng subpoena sila Crisetio, sila Atty. Topacio. So, akala ko ba human rights champion ka? Pero yung basic human rights na karapatan sa malayang pagpapahayag, pagsasalita, pinipigilan mo. Anong tawag sa'yo? Ipokrita. Di ba? Ipokrita lang ang gumagawa niyan. Sasabihin mo, relihiyosa ka. Nung yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, tuwang-tuwa ka pa. Yung pastor nila, pinipersecute mo, wala ka namang ebidensya. Kita mo nga, bumaliktad nga, oh. Tsaka may kaso kang ethics, ma'am. Wala kang ethical standards. Oo, sinampahan ka ng kasong ethics. At tsaka, wag kang magmalinis dahil marumi ka. Oo, dahil kung malinis ka talaga at wala kang itinatago, hindi problema sa iyo itong mga ganitong batas. Oh, takot lang kayo kasi mapoprotektahan or hindi nito mapoprotektahan yung mga kasapakat ninyo ng mga kawatan. O kaya ayaw nyo mamatay yung mga kawatan na nasa gobyerno, hindi ko alam kung baka dahil ugali nyo yan. At kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan siya. Dito pa nga sa mga flood control Na nga mapaparusahan na nga, mamamatay pa. Ayaw mo yun, hindi ka ba matatakot nun? projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal nang wala. Ang tagal-tagal nang wala. Inang mukha yan. Ang tagal-tagal nang wala. Paano? Tangina kayo yan eh. Hindi ba kayo yung gumagawa ng mga budget eh? Kayo yung nagpapasa nung mga insertions eh. O, sinong may kasalanan nun? Anong nananagot, di ba? Wala kasing inaaresto, pinoprosecute. Yun na nga. Kung ngayon nga, kung malalagyan ng plan ng death penalty, tangina, tatakot na mga yan. Kasi hindi lang aresto. Kasi yung aresto, ma'am, pag ikaw inaresto ka, makakapagpiyansa ka lang eh. Oo, pero matatakot ka pa rin. Kasi nga, pwedeng makapagpiyansa ka ngayon, pero nandiyan pa rin yung death penalty kumakatok sa'yo. Na kapag napatunayan maraming ebidensya laban sa'yo, bigti ka. Hindi ba maganda yun? Anong anti-pur dun? Pinarurusahan kung ma-find na guilty. Doon tayo magseryoso.
kapag tuloy-tuloy natin ginawa, Wala, palpak. Bakit ba pagka death penalty, automatic na yun, wala nang arestuhan na magaganap? Parang sinasabi niya, pangit yung death penalty kasi dapat ang isulong natin, makulong. Ay, napapatayin mo nga, hindi mas maganda yun. Mababawasan pa tayo ng pakakainin dyan sa kulungan. O, magsisihinto ang mga yan. Hindi ba yun nga yung sinasabi ni Lee Kuan Yew? Kaya nga, sa Singapore, takot magpasok ng droga kasi nga may death penalty dyan. Sabi nga may death penalty na nga dito, pumapasok pa yung mga droga lalo-lalo na kung wala. O, tingnan mo dito sa Pilipinas, walang death penalty para sa droga. Ano? O, di puta naglulutangan yung droga dyan sa dagat. Ang dami-daming droga sa Pilipinas. Wala nang makain taon dahil pang droga. O, kung may death penalty yung plunder, yung mga contractor na yan, hindi yan kakabahan? Kakabahan yan kasi pag nahuli sila, bitay sila O, paano mong sasabihin na mas okay yung kulong lang? Yan na nga yung batas natin currently. Aresto, kulong. Tapos, hearing, guilty, kulong. Hanggang dun lang, kulong. Dadagdagan nga natin ng mas maganda at mas katatakutan nila Aresto, kulong, piyansa, matalo sa kaso, kulong, tapos pila. Saan? Silya Electrica. Tayo na yan. O, diba? Yun yung maganda. Ewan ko napakahina ng comprehension. Nito ni Madam, paano magiging presidente ito? Ganito mag-isip. Oo, mas katatakutan daw ng tao yung kulong. Bakit? Pag mayroon bang death penalty sa plunder, walang kulong yun? Ngot din hindi ko talaga alam kung anong bitamina nito ng bata. whether contractor yan, DPWH person yan, o legislator yan, yan ang magiging epektibong deterrent sa plunder na yan at hindi yung death penalty. Diba? Labo. So, mas okay daw yung kulong. Kasi yung death penalty, hindi daw okay. Bakit? Pag may death penalty, wala nang kulong? Labo. Sobrang labo. Di ko talaga magets. Kanina ko pa yun iniisip kung ano yung gusto niyang sabihin. Basta lang makadepensa siya. Oo, dahil nga si Bato ang gumawa Nako po, ito pinakamalupit ito. Ito gusto ko pakinggan ninyo itong issue na to itong pagdating dito sa major pasabog ni Ungab. Ano ba tong major pasabog niya Papaliwanag ko lang kasi ito sasabihin niya rito, hindi natin to ikakat, sasabihin niya kasi dito kung anong nangyari sa budget, okay? Meron tayong mga malalaking mga big ticket projects na pinupondohan. Merong mga 26 billion na budget para sa major na mga projects ng Pilipinas. Okay? So ngayon, pabawas yun ng pabawas. Habang dinideliberate nila sa Congress hanggang sa ma-zero out. Oo, ma-zero out. Halimbawa, ano ba yung mga big ticket projects? Ayan yung mga railway system. Andiyan yung mga massive flood control projects, yung mga talagang malalaki, yung mga tulay at kung ano-ano pang mga proyekto. Okay? So, ngayon, merong ibinudget na 26 billion halimbawa para dyan. Habang hinihiring ng Congress, pabawas, only to find out na nilagay pala nila sa mga maliliit na proyekto. So, ibig sabihin, yung mga malalaking proyekto para sa buong Pilipinas, sa Congress, ang ginawa nila, divide nila into district level na mga proyekto, maliliit na proyekto. Alam naman natin na kapag district level, kasi kailangan talaga natin yung mga proyekto ng national level. Let's say for example, malaking flood control project. Sa halimbawa, yung Pasig. Ilang bang bayan ang hinahati ng Pasig? Ang pinahati ng Pasig River, ilang bayan? Lahat. Quezon City, Mandaluyong, Makati, Pasig, Marikina, Manila, lahat yan dinadaanan ng Pasig River. Ngayon, kung gagawin natin, halimbawa, magbibigay ako ng pera sa'yo, Pasig.
O, sa distrito na to kung saan nasasakupan nung ilog na yan. Magbibigay ako sa iyo ng pera. O, ito, ipagawa mong proyekto. Tapos, si Pasig, magpapagawa ng proyekto doon sa distrito kung saan nandoon yung ilog. O, magpapalagay ako halimbawa ng river wall, halimbawa. O, dahil pag mga after 200 meters or 200 or let's say mga 3 kilometers, ibang distrito na yun. Putol na yun. Hanggang doon lang yung proyekto ko. Basta importante yung sa akin na deliver ko. Oo, palpak yung ganun. Kaya patsi-patsi yung mga proyekto. O kita mo, gagawa ako ng flood control project para sa distrito ko. Distrito ko lang. Pero yung mga katabing distrito, binabaha, pupunta pa rin sa iyo yung tubig doon dahil yung distrito mo lang yung responsibilidad mo. O hindi ba? Eh di nagsasayang tayo ng pera. Kailangan talaga natin ng mga big ticket projects na hindi siya limitado. Kuha nyo. Kung malimbawa, imbis na gagawin natin dito, tulay na malaki, ang gagawin na lang natin dyan, ibibigay na lang natin sa mga distrito yung pera, tapos bahala sila sa proyekto nila. Oo. So kung yung supposedly tulay, yung dalawang distrito lang yung gumawa ng tulay, yung pangatlong distrito sa gitna hindi, putol yung tulay na yun. Ganun ang dating. Imbis na malaking project, nilagay sa maliliit na mga proyekto na palpak at puro corruption. O, yun yung sinasabi dito ni Ungab. Kaya pakinggan nyo, napakaganda nito. At i-absorb ninyo ganito kabulok ang sistema ng Kongreso pagdating sa pagbabudget. The 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. 0 kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang.
nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH. Ayun. O, nakita nyo yung ibig natin sabihin. Ganon kakurakot etong mga kongresista na to. This is also coming from a congressman. Meron tayong ODA, malaking budget para sa malalaking mga proyekto. Malalaking mga proyekto na hindi putyo-putyo. Kasi pag malalaking proyekto, katulad yung sinasabi niya, may pag-aaral at hindi lang isang lugar ang makikinabang. Halos buong region makikinabang dito sa mga big ticket projects na ito. Chinap-chap ng mga congressman. Kinuha nila, ninala nila sa mga distrito, district level projects. Ano yung mga yun? Linis kanal, siguro butas kalsada, kabit ilaw, cat's eye, mga ganyan. Yung reflector sa kalsada, lagyan ng harang siguro yung mga bangin. Ganun lang. Oo, so walang epekto. May epekto sa bulsa nila. Yayaman lang sila dahil nga syempre kanila yung proyekto eh. Yung cat's eye, magkano lang pala yun eh. Parang 1.5 tapos 11,000 ang isa. Ang presyo nila, hindi ba? Yun ang problema natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, gusto nating patayin yung corruption sa Pilipinas. Oo, ang targetin natin yung mga gumagawa ng corruption. Hindi yung taga-trabaho hindi yung trabahante, yung mga amo nila. Sino yung mga amo nila? Sila po yung mismong naghahati-hati ng pera ng taong bayan na pinaghirapan papunta sa mga proyekto na walang katuturan. Tapos, ang yayaman, yung mga anak, panay ang yabang sa social media. Tapos, ang gaganda ng mga relos, gaganda ng mga bag. Di ba? Yan ang dapat nating tagpasin. Yung ulo na mga kawatan, hindi yung mga pinakikilos lang nila para sa kanilang mga sindikato. Ayan. So hanggang dyan na naman tayo mga bossing. Maraming salamat po sa inyong panonood. Panatilihin po kayong nakasubscribe, nakalike, nakashare. At syempre mga bossing, weekend na. So spend time with your family. Spend time para sa inyong wellness. Spend time para sa inyong peace of mind. And syempre, spend time with God. Magsimba po tayo. Happy weekend everyone.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at